Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jana. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Dubai sa isa sa mga malalaking kumpanya dito. Naengganyo ako makinig sa kwento mo sa YouTube dahil nakakarelate ako sa mga lugar at mga pangyayari. Nalilibang din akong makinig at nawawala ang antok ko habang nakatutok sa computer at nagbibilang ng numero. Puro numero po yung trabaho ko. Nasa analytics po ako. Naengganyo akong ibahagi ang kwentong ko ito sa pagbabakas sakaling mapagkuhanan ng aral at makakuha din ako ng aral sa mga tagapakinig mo na may mga abilidad. Dahil ako po mismo ay nabuksan ng third eye nitong lumaki na at lalong lumakas nung nagsimula akong makinig sa mga kwento mo. Bakit ko po nasabing may third eye ako, Sir Seth? Gawa nang nung magdadalawang taong gulang pa lamang ako ay namatay ang aking ama. At nung namatay ito, ako lang ang nakakakita sa kanya at nakikipag-usap. Muntik niya na rin akong kunin. Nagpunta ako sa sementeryong mag-isa. 2 taong gulang pa lamang ako noon at mabagal pa maglakad pero nakarating ako doon. Sa mismong libingan niya. Nung lumaki na ako ay medyo nawala na siya pero minsan ay may naririnig pa rin ako pero hindi ko na nakikita. Pero nung tumuntong ako ng 30 taong gulang, doon na ito bumalik. At yun na, lalong lumakas ito noong mga nakaraang taon. Sa pakiwari ko ay may itinanim sa akin ng aking lolo dahil isa siyang manggagamot. Bantugan ng lolo ko at yung mga magulang niya ay mga babaylan na mga tribo ng Subanin. Kaya makalakas ang kutob ko na may itinanim sa amin ng kapatid ko si lolo. Dahil hindi ako natatablan ng kulam at malakas ang pangdama ko sa mga masasamang loob. Ang masaklap pa, nararamdaman ko pag may nangkukulam sa akin at merong sumpa at nalalaman kong sino. Napaka-weirdo, di ba? Kahit ako man minsan ay nawiwirduhan na rin sa sarili ko kaya nang narinig kong iba mo pang mga kwento tungkol sa mga aswang at kulam, doon ko napagtanto na may binigay sa aking proteksyon si lolo. May mga binigay din itong kaalaman bago pa siya nawala. Pero hindi ko talaga ginagamit kahit gaano pa ako kagalit sa isang tao. Dahil kabilin-bilino ni lolo na huwag kong papasukin ang mundo ng dilim. Dahil nanghihingi ito ng kapalit at hindi ka aasenso kahit ano pa ang gawin na pagsusumikap sa buhay. Yun na nga, pasensya na at napahaba ang introduction ko. Pero itong kwento ko ay totoong karanasan ng aking ina nung kami ay maliit pa lamang. Nangyari ito taong 1995 sa lugar ng Misamis Occidental. Hindi ko na lamang pangalanan kung saan banda dahil maliit lang ang bayan namin kaya madali lang malaman kung ididetalye ko pa. Nag-umpisa ito nang nadistino ang nanay ko sa isang munisipalidad sa Misamis Occidental at nakapag-asawa ulit ng taga doon sa lugar na yon. Biyuda na kasi ang aking ina na mga panahon na ito. Ang tatay ko ay isang sundalo na namatay sa gera. Kaya't sanay din ang nanay ko sa buhay sundalo. Kaya hindi ito matatakotin. Naniniwala talaga ako sa kwento niya dahil mula nang mamatay ang tatay ko, ay nakita ko talaga kung gaano katapang si nanay hanggang sa nangyari ang hindi namin inaasahan. Hindi ko ito makakalimutan dahil palagi itong bukang bibig na nanay ko pag umuwi ako sa Pinas at pag umabot sa katatakutan ng kwentuhan namin. Nagmula ang kwentong ito nang nag-umpisang asikasuhin ng nanay ko ang lupa na kinatitirikan ng bahay ng stepdad ko. Si nanay kasi ay marunong mag-transfer ng titulo ng lupa dahil yun po ang trabaho niya sa gobyerno. Inutusan siya ng magulang ng stepdad ko na ayusin ang titulo ng lupa nila dahil gusto na nilang mahiwalay ito sa mother title. Ang nanay ko naman dahil dayo at walang alam sa history ng lugar, pumayag ito. Yung lugar po pala namin, Sir Seth, ay Matao. Maraming mga bahay at malapit sa dagat kaya hindi mo talaga maisip na may mga kababalagang nangyari kapag gabi. Nang dumating kami sa lugar na yon ay may mga naririnig na kaming paggabi na nakakaibang hunis sa paligid. At kinabukasan nga ay yun agad ang pulutan ng mga marites. Kung narinig ba daw namin yung dumaan na baboy, aso
o aswang. Dahil bata pa ako noon at wala pang alam ay hindi ko sila naiintindihan. 5 taong gulang ako nang dumating kami sa lugar na yon. Kaya't hindi ko masyadong naiintindihan ni mga matatanda. Hanggang sa nag-asawa na nga ang nanay ko sa anak ng may-ari ng nererentahan naming bahay. Binata ito at panay panliligaw sa nanay ko. Kaya napagod si nanay at sinagot na niya. Mula nung nag-asawa sila ng nanay ko, ang daming naglabasan na kwento dahil pala yung stepdad ko ay maraming naging girlfriend sa lugar namin at maraming nagkakagusto sa kanya. Kaya ang tumaas ang kilay ng mga tao sa paligid namin dahil nga daw sa dami-dami niyang jowa at maraming nagkakagusto dito. Doon siya napunta sa biyuda na may 2 anak. Kaya nung nang-asawa sila nanay, feeling ko talaga ang daming naiinggit o galit sa amin. Lalo na nung inaayos ng nanay ko ang titulo ng lupa ng stepdad ko. Galit yung may-ari ng lupa dahil bakit daw siya nakialam ay hindi naman daw siya ang may-ari ng lupa. At kahit anong gawing paliwanag ng nanay ko ay hindi sila nakikinig. Nga pala Sir Seth, yung may-ari ng lupa at iba naming kapitbahay ay pinapaniwala ang aswang. At syempre dahil bata pa naman kami ng panahong yon ay hindi namin masyadong iniisip. Kahit minsan curious din naman kami. Minsan ay dumadaan kami sa bahay nila dahil sabi nga daw mabaho ang bahay ng aswang. At yun na nga, napatunayan namin yun nung minsan dumang kami sa bahay nila. Kahit pinagbabawalan kami. Nang sinimula na ang asikasuhin ng nanay ko ang lupa ng stepdad ko, nabuntis siya. At doon nagsimula ang katatakutan. Isang beses habang naghuhugas ng pinggan yung nanay ko, may isang pusa umano na nakatingin sa kanya. Sobrang itim at sobrang laki na akala mo ay may breed. Dahil hindi naman normal na pusa natin sa Pinas yun. Sobrang nakakatakot daw tumingin at nanlilisik ang mga mata nito na para bang gustong sunggaban yung nanay ko. Nang panahon na ito ay brown out kaya tanging lampara lamang ang ilaw namin. Kaya kung sumigaw yung nanay ko ay sabay-sabay kaming tumakbo papalapit sa kanya. Dahil din sa takot namin. At yun na nga, nakita din namin yung pusa na nakatingin sa kanya. Yung stepdad ko naman nung panahong yon ay nagpunta sa kapitbahay at nakikipagkwentuhan. Kaya't nung marinig niya ang sigaw ng nanay ko, ay dali-dali itong umuwi at nakita din niya ang pusang ito. Hindi talaga umalis Sir Seth Kahit anong sigaw ng nanay ko kaya yung stepdad ko ay kumuha ng malaking kahoy at hinampas ng sobrang lakas ang pusang yon. Hanggang sa tumilango po nito at doon lumapit sa step lola at lolo ko. Yung lola ko sa stepdad ko ay albularya kaya panatag din kami. Pero nung gabing yun talaga ay ewan ko kung anong nangyari. Sobrang bagsik ng aswang na yon. Hindi siya makalapit sa nanay ko dahil may nilagay si lola na pangontra pero yung tingin niya, parang niyang kinakain si nanay Sobrang galit na galit ang lola ko at nagsisisigaw ito sa harap ng bahay ng aswang. At sabi niya na kahit kapitbahay daw ay kinantay ng aswang. Ano daw ba ang kasalanan namin at pag hindi daw tinigil ay makakatikim ito kay lola. Kinabukasan, nabalitaan na lamang namin na may inaswang daw na buntis sa karatig barangay namin. At yung asawa ng buntis ay mangingisda kaya natusok ng pana yung pusang umaswang. Parehong-pareho ang description ng pusa na nakita namin nung gabing yon. At ang masakla pa, nakunan ang buntis na ito. Sobrang takot kami noon kaya hindi na talaga namin iniiwan si nanay. Ultimong si lola bantay sarado. Magkalapit lang palang bahay namin nila lola kaya halos araw-araw kami dun sa kanila. O siya ang pumupunta sa amin. Hanggang sa nanganak yung nanay ko. Yun pa lang ay pinapaniwalaan naming umaswang sa nanay ko ay nagkasakit matapos na mangyari yon. Yung tuhod daw ng matandang yun ay nabutas at may lumalabas na mga uod pero hindi daw mamatay-matay dahil nga wala pa daw umanong nasalinan at wala ding gustong tumanggap. Isang araw, bumisita yung lola ko sa bahay ng aswang at nagkunwari siyang gagamutin niya. Pero ang totoo ay gusto lang niyang kumpirmahin kung totoo yung mga kwento ng mga kapitbahay na may mga uod ng lumalabas sa tuhod nito. At totoo nga,
Nakita ito mismo ng lola ko na may nilalabas itong maitim na bilog. Hindi na lamang din siya pinakialaman ng lola dahil baka daw lalong lumala yung galit ng mga kaanak nito sa amin. Dahil sa lugar na yon ay marami silang mga kaanak at sila din ang may-ari ng lupang tinitira namin na nabili ng lola ko. Hanggang sa isang araw, dumating yung mga anak ng matandang yon na galing sa malayong lugar. Pagkatapos noon ay namatay na yung matanda. Kaya pinaniniwalaan sa lugar namin na yun yung pinasahan ng pagkaaswang niya. Mula nang namatay ang matanda ay marami ng kababalagan ang nangyari sa lugar namin kaya hindi na kami pwedeng gabihin sa labas. Maraming namamatay at ang sabi ay inaatake umano pero wala namang sakit sa puso. Hanggang isang araw nun, habang wala ang stepdad ko at lolo ko dahil may rentahan nga sound system ang negosyo nila. Kami lang 4 sa bahay. Si nanay, ako at ang 2 kong kapatid at si lola naman ay mag-isa sa kabilang bahay nila. Hindi kami halos makatulog ng gabing yon dahil sobrang init. Kahit mag-alas 11 ng gabi. Habang sinusubukan naming matulog, ay may biglang dumapong napakalaking ibon sa kusina kung saan kami natutulog. Doon kasi kami pumwesto gawa ng mahangin doon. Para kaming binabangungot, Sir Seth, dahil kahit anong gising namin, hindi kami makagalaw. Si nanay ay nakatingin sa ibon at kaming 3 magkapatid ay nararamdaman namin na may mali pero hindi talaga kami makagalaw kahit anong gawin namin noon. Hanggang sa yung malaking ibon na yon, humaba ang buhok at yung buhok niya gumapang papunta sa nanay ko. Pumasok yung hibla ng buhok niya sa ilong ni nanay, papunta sa puso niya. Sobrang takot ng nanay ko at gusto niyang sumigaw pero hindi siya makagalaw. Hanggang sa naisip niyang magdasal nun. Sabi niya si Lord na daw yung bahala sa amin. Natapos niya yung dasal at nung sabihin niya ang katagang amin, dun na siya nakasigaw at hinablot niya yung buhok na pumasok sa ilong niya. Sabay hingi ng tulong nun. Doon na lang din kami nakagalaw at sabay-sabay kaming 3 umiyak at nagsisisigaw. Patuloy sa pagsigaw si nanay. Napapatayin daw siya at tinatawag si lola. Tumakbo naman si lola. Kumatok, napagbuksan siya ng pinto at sabay-sabay kaming tumakbo sa baba ng bahay para pagbuksan siya. Pinausukan niya si nanay at buong bahay namin pati kaming 3 magkakapatid. Kinabukasan, yung anak ng kapitbahay naming pinaniniwalaan naming sinalinan ay biglang nawala sa lugar namin. Nagpakita na lang siya sa amin matapos ng ilang buwan. Pero palagi itong nakasalamin. Ultimong hapon nakasalamin yon. Kaya't pinagdududahan talaga na siya yung aswang nun. Hanggang sa tinutukso na siya ng mga bata sa amin na aswang at natatakot na rin kaming lumapit sa kanya. Hanggang sa nawala ito. Pero pinagtataka namin ay halos kami lahat sa bahay ay nagkasakit. Si nanay ay nagka-cancer at kung saan-saan na lamang kami nagpapagamot. Ang laki na ng nagastos namin nun. Pero hindi pa rin siya naging okay. Hanggang sa pumunta kami ng Sikihor. Dahil taga doon naman ang tatay ng nanay ko. Sinabi ng manggagamot na may gustong pumatay sa buong kamag-anak namin kaya kailangan naming lumipat ng bahay. Kaya lumipat na kami. At sa maniwala man kayo sa hindi, nawala ang sakit ni nanay. Kami din magkakapatid hindi na rin nagkakasakit. Yun nga lang, Sir Seth. Lumipat doon sa dati naming tinitirahan ay sila lola at lolo. Sila ang nagkasakit nun. Nung namatay si lolo ay nanaginip ako na may inilibing sa bahay namin. Kaya gusto ko malaman sa mga may nakakaalam na tagapakinig mo kasi matapos ko mapanaginipan yun hindi pa ako makauwi para mapatingnan sa manggagamot. Noong 2025 ay namatay din si lola. Parehong cancer ang ikinamatay nila. Kaya minsan ay naisip ko ang sakit na cancer ay minsan gawa-gawa ng ganyang nilalang. At gusto kong malaman kung anong klase ang nilagay nila sa bahay namin para matanggal ko. Dahil hanggang andun yun ay walang makakatira dun sa bahay na yun. Dahil lahat ay magkakasakit at mamamatay. At hanggang ngayon ay nag-aaway pa rin sila sa lupang yon. Kahit may titulo na.
na nakapangalan sa mga lolo at lola ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na aming na binigay ng mga magulang ko. Dahil sa palayaw na ito ay madalas akong kinukutya noon na tinatawag na pusa. Pero ngayon tinatawanan ko na lamang ito bilang bahagi ng aking pagkabata. Ako po ay kasalukuyang naninirahan sa Barangay Mabunaw, Bais City sa Negros. Isa ako sa inyong masugid na tagapakinig at palagi kong sinusubaybayan ang lahat ng inyong mga bagong uploads. Matagal po akong nagdadalawang isip kung ibabahagi ko ang kwentong ito dahil may mga taong nagsasabing hindi daw ito papansinin. Gayunpaman ay minabuti ko pa rin magsulat dahil nais kong magbahagi ng isang totoong karanasan na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng takot at pangamba sa akin at sa nobyo ko. Ang kwentong ito ay hindi po aking personal na karanasan, kundi karanasan ng nobyo ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Raniel. 2 taon na po kaming magkasintahan at minsan lamang niya itong ibinahagi sa akin. Noon ay nakatira pa sila sa isang liblib at pulubunduking lugar. Tahimik at malayo sa ingay ng bayan. Ang paligid ay puno ng matataas na puno, malamig ang hangin at parang may mga aninong gumagalaw nga tuwing gabi. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lokasyon bilang paggalang sa mga taong naninirahan pa roon hanggang sa kasalukuyan. Madalas ko siyang biruin at piliting magbahagi ng mga kwentong kababalagan pero iniiwasan niya ito dahil kailangan pa niyang umuwi sa kanilang bahay na mag-isa tuwing dadalaw sa akin. At uuwi din minsan tuwing gabi pero kadalasan doon na ito pinapatulog ng mga magulang ko sa bahay gawa ng gabi na at masukal ang daanan. Ramdam ko din ang takot niya sa tuwing siya'y naglalakad mag-isa. Kaya mauunawaan ko kung bakit mabigat para sa kanyang alaalang ito. Isang gabi, nagkaroon po kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. At doon nito ikinuwento ang nangyari noong siya'y 10 taong gulang pa lamang. Ang nobyo ko ay merong 4 na kapatid sa kasalukuyan pero 3 pa lamang sila ng mga panahong yon. Tahimik at payapa umano ang kanilang lugar sa kabundukan. Isang araw, umalis muna umano ang kanilang mga magulang dahil may lakad at iniwan silang magkakapatid sa pangangalaga ng kanilang lola. Bago umalis ang kanilang magulang, nagpaalala sila ng mga simpleng alituntunin. Huwag magbukas ng bintana at laging manatili sa loob ng bahay sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, ang nakakatandang kapatid na babae na tawagin na lamang nating Tigilin ay lumapit sa bintana dahil sa naiinitan nito. Hindi naman ito napansin ng kanyang lola gawa ng abala ito sa paghugas ng plato, habang ang nobyo ko naman at ang isa pa niyang nakababatang kapatid ay naglalaro. Habang nakatayo umano ang kanyang kapatid sa may bintana at nakatitig sa kalangitan, meron siyang kakaibang tunog na narinig. Parang may sumisipol at may malumanay na hagulgol mula sa labas. Hindi niya ito pinansin. Iniisip na baka hangin lamang o hayop sa kagubatan. Pero walang ano-ano ay may humawak sa kanyang kamay mula sa labas ng bintana. Ayon sa kanyang paglalarawan, kulubot ang kamay, mabalahibo, at may mahabang matutulis na daliri. Sa sobrang takot ay dali-dali siyang tumakbo at niyakap ang kanilang lola habang umiiyak. Napatanong naman ang kanyang lola kung ano ang nangyari. Itinuro lamang umano ng kanyang kapatid ang bintana. At hindi nagtagal, isang napakapangit na mukha ang sumungaw sa bintana at nagsalita ng malakas sa malamig na tinig na, "Ang sarap at ganda naman ng batang yan." Nang marinig ito, napuno umano ng takot ang buong bahay. Yung nobyo ko ay nanginginig at halos hindi makagalaw. Agad na inutusan ng kanilang lola ang nobyo ko na kumuha ng asin at langis sa may kusina. Habang kumukuha siya ay ramdam niya ang panginginig sa kanyang mga kamay at ang mabilis na tibok ng puso niya. Pagkakuha ay pinapasok sila ng kanilang lola sa loob ng kwarto para magkubli.
Sumilip ang nobyo ko sa maliit na siwang ng kanilang kwarto at doon niya nakita kung paano hinarap ng kanyang lola ang nilalang na yon. Nang tangkaing sumugod umano ng nilalang, mabilis itong sinabuyan ng asin. Umungol ito sa matinding sakit at tila nawala ang balanse niya. Pagkatapos ay binuhusan ito ng kumukulong langis noon dahilan para bumaluktot at magwala yon. Kinuha ng kanilang lolang itak ng kanilang ama. Handang ipagtanggol ang kanyang mga apo hanggang sa huli. Pero sa isang iglap ay mabilis na tumalon ang nilalang palabas ng bahay at tuluyang naglaho sa dilim ng kagumatan. Pinalabas sila ng kanilang lola at mariing sinabi na huwag silang matakot dahil wala na raw ang mumo. Sa kabila ng kanyang katandaan, buong tapang niyang ipinagtanggol ang kanyang mga apo. Bago sila matulog ng gabing yun ay sinabi ng kanyang lola na ang nilalang na kanilang nakita ay hindi karaniwang aswang. Isa daw itong bantay ng kabundukan at bihira lamang magpakita. Maliban na lamang kung may batang napupusuan. Mahigpit na bilin ng kaninang lola na huwag kailanman magbubukas ng bintana sa gabi at huwag sumagot kapag tinawag mula sa labas. Mula o pano ng gabing yun ay hindi daw sila muling ginambala ng nasabing nilalang. Hanggang sa kasalukuyan ay sariwa pa rin ang takot sa alaala ng nobyo ko. Pati na rin sa akin sa tuwing itong ay napag-uusapan namin. Lalo na kapag gabi, ramdam namin ang panginginig sa bawat ingay mula sa labas nun. Patunay po ito na ang karanasang ito ay hindi katang-isip lang. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Prince. Nagbabaka sakali po ako maibahagi ang kwento ng aking lolo. Sana'y mabigyan buhay niyo po ang kwento nito. At ang mga mababanggit na pangalan ay pawang gawa-gawa lang para sa seguridad namin nun. Ang lolo ko ay si Jose sa kwento. Sana po ay mapansin at matagal na po kami nakikinig sa channel mo. Nung unang panahon ng kapanahunan po ng Estados Unidos, may isang batang naninirahan sa Pilipinas sa isang lungsod na tinatawag na Guimaras. Ang lungsod na ito, mula noon hanggang ngayon ay kilala sa mga kababalagan. Ang bata ay nagngangalang Jose Marabola. Si Jose ay likas na napakagalang na bata. Mahilig din siyang tumulong sa kanyang mga magulang at marunong gumawa ng mga gawain sa bahay kahit hindi man siya utusan. Nung una ay hindi pinapansin ni Jose ang mga kababalagan dahil pinalaki siya ng kanyang mga magulang na makadiyos at hindi matatakotin. Isang araw, meron siyang nakitang mag-ina na tumatambay sa kanilang palaruan. Dahil sa pagiging mapagkaibigan ni Jose, tinanong niya ang bata ng, "Gusto mo bang makipaglaro sa akin?" Sumagot naman ang bata ng, "Sige, laro tayo." "Ano palang pangalan mo?" Ayon sa bata, siya umano si Marco. Tinanong ni Marco ang kanyang ina na si Teresa at agad namang sumang-ayon ng kanyang magulang noon. Habang naglalaro ang dalawang bata ay dumating ang ina ni Jose na si Lola Maria. Sa panahong yun ang ina ni Jose ay buntis. Pagkatapos noon ay naging malapit na magkaibigan ng dalawang pamilya. Nung una ay palaging pumupuntang ina ni Marco at palaging nagdadala ng mga prutas noon. Sa mga isang pag-uusap nila ay naitanong ng ina ni Jose sa nanay ni Marco na, "Nasaan na pala yung asawa mo?" Agad naman sumagot ang nanay ni Marco na matagal na umunong patay. Biglang umiba ang ihip ng hangin. At pagkatapos noon ay tinanong naman ng ina ni Marco ang ina ni Jose na nasaan ang asawa niya. Ayon naman sa ina ni Jose, sa ibang bansa nagtatrabaho. Pagkatapos noon ay nag-usap umano sila ng kung ano-ano. Makalipas ang ilang buwan habang papalapit ng papalapit ang kabuwanan ng ina ni Jose. Palagi nang sinasama ng ina ni Marco at ni Marco ang mag-ina. Dahil wala naman silang kasama. Yung nga lang pagsapit ng dilim ay napapansin ng nanay ni Jose na parang may tumutunog na hayop sa kwartong tinutulugan ng dalawang yon. Napansin ng nanay ni Jose na parang may huninga ng baboy at kung minsan manok.
Ilang araw na paulit-ulit na lang na nangyari ito. Tinanong ng ina ni Jose ang ina ni Marco na, may hayop ba kayo dyan sa kwarto nyo? Ay naman sa nanay ni Marco, wala umano. Isang araw, tinanong ni Jose si Marco kung mahilig ba siya sa hayop. Pero laking pagtataka na mag-ina nang sumagot si Marco ng hindi daw lahat. Dahil ang mga hayop ay kinakatukutan niya umano. Hindi naman inisip na mag-ina nun. Habang papalapit ang kabuwanan ng nanay ni Jose, papalapit na rin ang araw ng pagdating ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang araw ay nagpaalam ang mag-ina na aalis nga sila nun. Nagtaka naman si Jose at ang nanay niya. Pero ang dahilan ng nanay ni Marco ay may kailangan lang siyang ayusin. Pagkatapos ng isang araw ay dumating na rin ang ama ni Jose. Nalaman nito ang tungkol doon kina Marco at sa nanay niya. At tinanong niya itong nanay ni Jose kung nasaan ang mga yon. Piniliwanag naman ito na yun nga na may kailangan silang ayusin kaya umuwi muna. Nung araw na manganganak na ang nanay ni Jose, kalagitnaan ng hating gabi, habang naghihirap ang nanay nito ay may narinig silang kalabog. At parang hindi lang isa ang kalabog na yon. Marami. Kaya naghinala kagad ang magpamilya na baka aswang yon dahil sa gimaras nga umano ay maraming ganon. Meron din silang naririnig na umiiyak sa likod ng puno. Agad-agad namang kinuha ng ama ni Jose ang buntot pagi at nilabas nila ang mga nilalang. Lumabas ang ama ni Jose at sumigaw ng napakalakas at ang sabi niya lumabas kayo dyan! Habang hawak-hawak ang buntot pagi, agad namang nagsiliparan ng mga nilalang umano na yon. Pinaghampas daw ito ng ama ni Jose ng buntot pagi. Dahil sa may kasanayan nito dahil ang ama niya ay maalam sa panggagamot. Dali-dali niyang napatumba ang mga ito hanggang sa isa na lang ang natira. Habang naghaharap ang dalawa, nang hahampasin na sana ng napakalakas ang natitirang nilalang, agad-agad na lumabas ang umiiyak na bata sa likod ng puno at sumigaw. "Wag po, itay!" Pagkatapos noon ay napagtanto ng ama ni Jose kung sino sila nun. Takang-taka siya dahil naging maamo ang mukha ng nilalang. At si Marco ang batang lumabas nun. Takang-taka man kung bakit itay ang tawag ni Marco dito sa tatay ni Jose. Dali-dali nilang pinuntahan ang ina ni Jose dahil bigla itong sumigaw ng tulong. Agad-agad silang pumasok ng bahay. Nagulat sila na makita nilang asawa ni Warlito na wala ng buhay, habang awak ang kanilang sanggol na anak na humihinga. Napasigaw ang ama ni Jose nun. Umiyak na lamang si Teresa habang sinisisi ang sarili. Habang umiiyak sila, sinabi ng tatay ni Jose na huwag niyang sisihin ang sarili niya, na hindi nakayanan ng nanay niya ang pagpapanganak sa sanggol kaya namatay. Pagkatapos na tumawag sila ng tulong para makuha ang mga bangkay ng mga yumao nun. Makalipas ang ilang araw ay naging mahinahon ang lahat. Sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Paano niyo po sila nakilala, tay?" Sagot naman ng ama ni Jose na si Teresa. Dati niyang kasintahan ito. Doon ay pinaliwanag ni Teresa na bago pa man matuklasan ng ama nito ni Jose na aswang si Teresa, ay buntis itong si Teresa nung umalis yon. Mas pinili niya umanong manahimik. Pero nung makita niya ang pamilyar na mukha ni Jose na kapareho ng mukha ng ama niya, napaisip ito na baka itong anak ni Warlito, yung ama ni Jose, sa ibang babae nung nagbubuntis siya. Hanggang dumating ay nanay ni Jose at doon niya na lang napagtanto na totoong hinala niya dahil nahuli nga si Warlito nung sila pa ni Maria. Napaisip-isip niya na yun ang tamang panahon para makaganti siya. Kaya pinalapit niyang loob ni Maria sa kanya para hindi maghinalang may ibang balak ito. Hinintay niya ang araw ng kapanganakan ni Maria. Pero hindi niya inisip ang mangyari bunga ng kanyang galit. At nagsinungaling din siyang patay ng ama ni Marco. Habang nag-iiyakan daw sila ay biglang nagsalita si Teresa na etong si Warlito na umano ang bahala sa anak niya. Hindi naman mawari ni Warlito kung anong ibig sabihin nito.
Pagkatapos ay pinapasok ni Teresa ang dalawang bata sa loob ng kwarto at tumingin ng tawad kay Roelito. May dinampot ito sa kanyang bulsa na patalim at agad na sinaksak ang sarili habang humihingi ng tawad. Mapait man ang naging katapusan pero naging maayos na namuhay si Juardito kasama ang kanyang 3 anak. At sa ngayon, ang kanilang ama ay pumanaw na rin sa sakit. Ang 3 bata noon matatanda na at may apo na at namuhay sila ng mapayapa. At sa kabutihang palad ay hindi naman ni Marco ang pagiging aswang ng ina. Nasa Manila sila ngayon, namumuhay ng maayos kasama ng kanilang anak at mga apo.